Pag sinabi po nating Kristiyano, they are followers of Christ. Paano po mag-ayon si Jesus? Paano po magdasal? Paano siya sumamba sa Diyos? Dapat sa isang Kristiyano ay sundin niya ang nakalagay sa Biblia kung ano po ang ginawa ni Jesus o ni Propeta Isa alayhi salam. Pag binuksan po natin itong Biblia, especially sa Book of Psalm, yan, tignan natin dito. Meron akong nabasa dito na napaka-interesting. At talagang na-curious po ako dito sa aking nabasa. Mashallah. Sana po ganun din po tayo. Pag nagbabasa tayo ay nag-curious po tayo sa ating binabasa. At the same time ay meron tayong mapupulot na aral. Okay, so dito tayo sa Book of Psalms, chapter 84, verse 5 to 6. Ayan. Sana po malinaw yan. So, babasahin po natin. Magsisimula po tayo dito sa verse 5. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Masya Allah. Ang gusto ko pong unawain natin dito mga kapatid ay unang-una, itong the word pilgrimage. I hope na nakikita niyo po mga kapatid. The word pilgrimage, saan po natin madalas na naririnig ang salita na ito? Of course, sa mga Muslim. Kasi kung itinetranslate po yung tinatawag na Hajj o pagsasagawa ng Hajj at Umrah, ito po ay tinatawag na pilgrimage sa pananampalatayang Islam. At yan po ay kabilang sa tinatawag na 5 pillars of Islam. Sa 5 haligi ng Islam ay kabilang po ang tinatawag na pilgrimage. Ito po yung pagsasagawa ng Hajj at Umrah na kung saan sila ay naglalakbay sa Makkah. Alright. At kabilang din po sa kondisyon ng pagsasagawa ng pilgrimage ay magkaroon sila ng lakas ng pangangatawan. Ako, nakasulat po dito, oh. Kaya pinagpala po ang isang tao na meron siyang lakas na pangangatawan, meron siyang biyaya na siya ay magsasagawa ng pilgrimage. Ayan, Masya Allah. So, ibig sabihin mga kapatid, yung Hajj pala ay pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay hindi lang po sa Quran, no? Kundi maski po sa Biblia ay pinatunayan po sa Biblia na nandito po yung doktrina ng pananampalatayang Islam. Ayan, kung magpapatuloy po tayo dito sa verse 6, as they pass through the valley of Baca, they make it a spring, the rain also covers it with pools. Masya Allah. So as you can see here mga kapatid, the word Baca, sabi ng mga biblical scholar, itong the word Baca is referring to the word Makkah, no? Na kung saan alam natin, ito yung sagradong lugar ng mga propeta. The Valley of Baca. So nabanggit mismo sa Biblia mga kapatid ang salitang Baca. Ngayon, ano nga ba ang pananaw ng Islam dito sa Baca na ito? So, buksan po natin yung Quran 3, verse 96. Basahin po natin ang Arabic text niya. Inna awwala baitin wudi'a linnasi alladhi bibakkata mubarakan wahuda lil alamin aw wahudan lil alamin. So, ito po ang kanyang translation. Verily, the first house appointed for mankind was that at Bakkah, also known as Makkah. So, yung Bakkah po mga kapatid, yan din po yung tumutukoy sa Makkah na kung saan ito yung holy place ng mga Muslim. So, ibig sabihin mga kapatid, yung salitang Bakkah dito o Makkah ay mismo maski sa Biblia ng mga Kristiyano ay binanggit po ito. Masya Allah. At alam niyo po ba mga kapatid, meron din po akong nabasa dito sa Biblia na yung 5 pillars of Islam, 5 haligi ng Islam, ay nandito lahat sa Biblia. Pero ang nakakalungkot lang, yung mga kapatid natin na mga Kristiyano ay hindi nila mismo sinasabuhay kung ano ang nilalaman ng Biblia.
sa madaling sabi mga kapatid, ang mga Kristiyano, kasi pag sinabi po nating Kristiyano, they are followers of Christ. Sila po yung mga tagasunod ni Jesus. So pag sinasabi po natin, ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay totoong followers ni Jesus, nararapat sa isang Kristiyano ay sundin niya kung ano ang nakalagay sa Biblia. So napakalino po mga kapatid. Itong holy place ng mga Muslim, which is Makkah, ay mismo na nabanggit sa Biblia. So bakit marami sa mga Kristiyano na hindi nila sinasagawa itong pilgrimage? No? Mismo yung mga biblical scholar ang nagsabi na yung salitang Baka dito sa Book of Psalms ay ito yung holy place ng mga Muslim, which is Makkah, also known as Bakka, di ba? So mismo po nabanggit sa Biblia yan. At kung paano po mag-ayon si Jesus, paano po magdasal, paano siya sumamba sa Diyos, dapat sa isang Kristiyano ay sundin niya ang nakalagay sa Biblia kung ano po ang ginawa ni Jesus o ni Propeta Isa alayhi salam. Mashallah, mga kapatid, napakadami pong katuruan sa Biblia na kung saan hindi po ito ine-expose ng mga Bible readers. Hindi po nila ito in-expose sa atin. And I hope you have learned something in this morning. Sana po ay meron kayong natutunan. At inshallah, sa mga kapatid natin na mga Kristiyano, huwag niyo pong isipin na sinisiraan po ang inyong pananampalataya. Bagkus, ito ay pagpapatibay lamang na ang reliyong Islam ay ang tanging nag-isang reliyon at totoo na tinatanggap ng Diyos, sapagkat ito ang reliyon ng mga naunang propeta kay Adan, Noah, Abraham, Solomon, David, Moises, ni Jesus at ni Propeta Muhammad. Sumakanila nawang kapayapaan bilang pagpapatunay na Islam lang ang tanging totoo at nag-iisang reliyon na tinatanggap ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga kapatid natin na mga non-Muslim, magandang umaga po sa inyo. At sa mga kapatid natin na mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.